Kaugnay po ng ilang protesta ng ilang driver at pahinantin ng truck laban sa truck ban sa Maynila. Kasama natin dito sa studio si Teddy Arbacio, Presidente for Integrated North Harbor Trucking Association. Teddy, good morning. Magandang umaga, Igan. Teka, nasa linya rin naman si Mary Zapata, Presidente Aduana Business Club Incorporated. Abangan natin yan. Pero anong paliwanag may nangyari kahapon? Ito ay bahagi ng protesta nung mga drivers at mga pahinante. Kasama rin yung mga operators. Dahil dun sa patuloy na problemang kinakaharap ng sektor sa kaugnay dun sa pagpapatupad ng truck ban ng City of Manila at saka yung pamamaraan ng pagpapatupad nila. Pero ang impression namin parang nagkasundo na, di ba? Yung pagtigil kasi namin, yung pansamantalang pag-suspende nung kilos protesta noon ay dahil nga doon sa mga pinag-usapan at ipinangako na posibleng mangyayari, observe yung batas. Subalit, kung matatandaan natin, mahigit isang buwan na ito ay ino-observe natin, pero... So may pangakong hindi natupad? Patuloy na lumalala yung problema. Anong pangako yung commitment ni Mayor Erap na hindi natupad? Yung hinihingi namin na 24/7 na dapat sana ibibigay na biglang nabago, naging 10 to 5. At ngayon, yung sistema ng panghuhuli na kung saan nagdudulot ng kaguluhan, bawal pumasok ang mga empty containers at ang pwede lang ay palabas ng Maynila. Samantalang ikaw ay galing sa loob ng Maynila at lalabas ka, hinuhuli ka pa rin. At bawal daw yung dumaan doon sa gitna ng Maynila. At bawat panghuhuli na to, ang problema rito, may katapat na pera, may katapat na multa. At yun yung isang mabigat. Kung nakita nyo doon sa balita, mga 3 linggo na nakaraan, merong isang miyembro ko kung saan yung driver naputulan ng paa. Dahil doon sa ginawang pangaharang ng crew ng towing para daw hulihin yung driver dahil nagbabalit ng truck ban at nakipag-agawan ng manibela. Ang resulta, bumangga yung truck na dala ng driver, bumangga sa isang dump truck na nakaparada at halos 4 na oras na nakaipit. Naputulan ng pangay yung driver. Pero kahapon kayo ba yung nagsagawa ng ano? Hindi kami yun. Isang grupo ng asosasyon yun. Nasa linya na si Mary. Si Mary Zapata. Mary, good morning. Sali ka dito sa usapan. Magandang umaga, kaigan. At si Paring Teddy, good morning sa lahat ng listeners. So kayo pala yung kahapon, nag-truck holiday. Isa kami kasama kami doon, yung aming mga miyembro. Anong pangunahing reklamo nyo? Ba't Lunes na Lunes, after Semana Santa, nag-truck holiday kayo? Alam mo, ginawa yun ng mga kasamahan natin dahil sa pag-asa. Hope, yun lang ang pwede namin gawin na umasa na baka sakali kung gagawa ng ganong mga pagkilos at pagsasama-sama, baka sakaling marinig at mapansin na yung hinaing ng industriya ng trucker. Anong hinaing nyo kahapon? Siguro baka nagkaroon na rin kayo ng pagkakataon na nalitanya ni Paring Teddy. Yun ding pahirap ng 8336 na ordinansa ng Manila plus yung nakapakahirap nilang ginagawang implementasyon ng So after 1 month na sinasabing eksperimento, di ba? Wala bang buting na idulot sa inyo yun? Wala. Lahat yan ipahirap at napakahirap ng paggalaw, napakahirap ng sitwasyon ng mga driver at pahinante. Kaming mga operator, ganun din. Wala na rin halos pahinga. 24/7 ang monitoring. Hindi pwedeng magpatay ng telepono. Dahil at any given time, there could be some problem to be reported by our people at the field, especially yung dealing with the wrecker, dealing with the mga police. So, yan ang napakahirap. Sabi ko nga, kung yung ordinansang 8336 ay nasa purgatorio ka, ay magkaroon ka pa ng wrecker at mga police operative sa Maynila, ay nasa impyerno ka na. Okay. Ngayong araw, walang truck holiday? Hindi sinasabing truck holiday yung ginawa namin kahapon. Ito yung waterfront stakeholders holiday. Actually, hindi lang mga trucker ang nag-holiday kahapon. Nakiisa dyan ang mga broker, mga personero, dahil sila apektado din.
at saka manggagawa sa aduana. Aha. Ang campaign tuloy-tuloy. Kasi ang ginagawa kasi, mayroon kaming mga manifesto, polyeto, namimigay yung mga miyembro at kasama namin, kahit yung mga broker, mga forwarder, yung mga personero, namimigay sila para magkaroon ng awareness at hinihikayat na magkaroon ng pagkakaisa. Pero ngayon, Kasi- tuloy ang pagdadala nyo ng mga commodities, hindi. Yung may mga gustong magbiyahe, pwede. Pwede. Kami gustuhin man naming magbiyahe, Igan, ang problema namin, yung mga driver, parang nagkakaroon na ng, yung bang parang dali-dali ng pagbiyahe. Dahil nga, pag lumabas sila ng kalye, doon sa napakahirap na alituntunin pagsunod, hindi na nila alam kung saan sila mahuhuli, Okay. anong violation ang mahuhuli nila, sino ang makakaharap nila, sino ang magkakaroon sila ng pagpapaliwanagan. Yan ang at kami doon sa aming fleet, sa aming kumpanya, halos mahigit ng 10 driver ang umalis at nagpaalam at magpapahinga muna kaysa magtataksi, magbubus o uwi ng probinsya. Yan ang pinakamalaking dilema namin kinatatakutan na baka hindi man namin gustuhin pagdating ng araw, mawalanan kami ng mga driver na kasama sa hanap buhay. Okay. Mary, salamat ha. Okay po. Mary Zapata po, Presidente ng Aduana Business Club Incorporated. Kayo, Teddy, tuloy lang kayo ngayon o Tuloy yung biyahe namin. walang dialogo pang... Wala. Wala Sa sektor ay nag-uusap kami at posible na sa mga susunod na araw ay magkaroon din ng gayong pagkilos. Okay. Maraming salamat. Teddy Herbasio naman po ng Integrated North Harbor Trucking Association. Hinihintay po namin at sinusubukan pong kunin ang panig ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Sabi po ni Manila Vice Mayor Isko Moreno, patuloy ang mahigpitin ng pagpatupad ng truck ban. Dapat daw sundin ng mga trucker ang oras at ang ruta na nakasaad sa nasabing ordinansa.